Simula ng falabusadong bilyonaryong asawa itinulak ang asawang mula sa helicopter dahil umutot, ngunit nakaligtas siya at ginawa ito. Titit. Ang masamang bilyonaryong asawa ay itinulak ang asawa mula sa isang helicopter dahil umutot siya, ngunit nakaligtas siya at ginawa ito. Ano ang mangyayari kapag ang kalupitan ng isang bilyonaryo ay nagtulak sa kanyang inosenteng asawa sa binit ng kamatayan, ngunit bumalik siyang mas malakas, determinado para sa hustisya? Hindi ka maniniwala kung paano ito nagtatapos. Hustisya, lakas, at hindi inaasahang twist ang naghihintay. Huwag kang magpahuli. Mag-subscribe na yun at manatiling nakatutok para sa mas nakakaakit na mga kwento na tulad nito. Hindi kailanman nangarap ng malaki si Emma Jamet. Lumaki sa Rosie Hill, isang tahimik na farming village na malayo sa mga ilaw ng lungsod. Ang kanyang mga pangarap ay simple. Gusto niya ng pag-ibig, isang mainit na tahanan, at tawa na umalinaw sa isang bahay na puno ng pamilya. Ang kanyang ama, si Henry, ay nagtatanim ng patatas at mais, habang ang kanyang ina, si Catherine, bali ng tinapay upang ibenta sa bayan. Mahilap sila, ngunit masaya sila. At ang simpleng char ni Emma ang nagparamdam sa kanya na siya ay darling ng nayon. Ang lahat ay nagbago nang dumating si Victor Reed. Hindi siya tulad ng sinumang lalaki na nakita ni Emma. Matangkad, sophisticated, na may malalim na aso na mata na kayang tumagos sa isang tao. Nagmaneho siya sa plaza ng nayon sa isang kumikinang na itim na kotse, na sinundan ng dalawang magkatulad na sasakyan. Lahat ay huminto at nakatitig, nahila ng kuryosidad at pagkamangha. Si Victor Reed ay higit pa sa mayaman. Siya ay isang bilyonaryo na may misteryosong ear na sinasabing may ugnayan sa mga mapanganib na tao. Ngunit sinabi niya sa mga taga-nayon na dumating siya ng mapayapa, interesado sa pamuhunan sa mga lokal na sakahan. Nang napansin niya si Emma na nagbebenta ng tinapay ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nakakandado sa kanya. Ano ang pangalan mo? Tanong niya ng direkta, ang kanyang boses ay maayos ngunit authoritative. Emma, sagot niya ng mahina, malawak ang mga mata at humahampas ang puso sa ilalim ng kanyang matinding tingin. Rema, inulit ni Victor. Silubukan ang kanyang pangalan. Naganda. Mula ng araw na iyon, nakakita si Victor ng mga dahilan upang madalas na bisitahin ang Rosie Hill. Nagdala siya ng mamahaling regalo para sa pamilya ni Emma, mga kahon ng prutas na hindi pa nila natikman, mga damit na hindi pa nila naisip na pag-ari. Kina Henry at Catherine ay flattered at nagpapasalamat. Ang kanilang mga hinala ay madaling natabunan ng pagkabukas. Palad ni Victor. Naramdaman ni Emma na special sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang atensyon ni Victor ay intoxicating. Ang bawat pag-uusap ay nagpapabilis ng kanyang puso. Nang mag-propose si Victor ng kasal pagkatapos ng isang whirlwind courtship, ipinagdiwang ng pamilya ni Emma na parang nanalo sila ng isang kayamanan. Pumayag siya, umaasa at masaya. Naniniwala na nakita niya ang tunay na pag-ibig. Ang kanilang kasal ay ang pinakamalaking nakita ng Rosie Hill. Si Emma, nagniningning sa isang dumadaloy na puting gown na espesyal na inutusan ni Victor mula sa ibang bansa, ay naglakad patungo sa kanya na may mga pangarap na kumikinang sa kanyang mga mata. Si Victor Reed, makapangyarihang bilyonaryo, ay pumili ng simpleng si Emma mula sa Rosie Hill, at tinawag ito ng lahat na isang fairy tale. Sa simula, ang buhay ay tila maganda. Ninala ni Victor si Emma sa isang hangang mansyon na tinatanaw ang dagat na malayo sa Rosie Hill. Siya ay naakis sa luxury. Mga silk sheets, marmo na sahig, crystal chandeliers, at walang katapusang mga katulong sa kanyang utos. Nabilis siyang nabuntis, naniniwala na ito ang simula ng perpektong pamilya na palagi niyang pinangarap. Gayunpaman, nagdala ang pagbubuntis ng mga pagbabago na hindi inaasahan ni Emma. Ang kanyang katawan ay naging mas buo, ang kanyang pitngi ay mas bilog. Yakap niya ang mga pagbabagong ito ng may kagalakan, naramdaman ang kanyang anak na lumalaki sa loob niya, nasasabik tungkol sa motherhood. Ngunit nakita ni Victor ang kanyang pagbabago ng iba.
Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig sa bawat pound na nakuha niya. Ang kanyang mga salita ay mas matalas, mas malupit. Isang gabi, habang nagbibihis sila para sa isang party, sumigaw si Victor, "Pinapahiya mo ako, Emma. Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginawa mo sa sarili mo?" Ang puso ni Emma ay lumubog. Sinubukan niyang ipaliwanag, nagmamakaawa ng mahina. "Anak natin iyan, Victor. Normal lang." Ngumiti lang siya, inaayos ang kanyang mamahaling conference. "Torman, pinakasalan ko ang isang asawa, hindi isang baka." Sinubukan ni Emma ang lahat, upang mabawi ang pag-aproba ni Victor. Nag-diet siya ng desperado. Nag-ehersisyo ng obsessively, binaliwala ang kanyang pagkapagod, ngunit walang sapat para kay Victor. Mas kaunting oras ang ginugon niya sa bahay. Umuuwi ng muli na umaamoy ng mamahaling perfume na hindi kanya. Nang dumating ang kanilang anak na lalaki, si Ethan, inakala ni Emma na baka mapalambot niya ang puso ni Victor. Iisel ay perpekto, malalaking mata, malambot na balat, at inosenteng ngiti. Kinasamba niya siya kaagad, ngunit si Victor ay halos hindi sumulyap sa kanilang anak. Mukha siyang nasusuklam na si Emma ay naging mas nakatuon sa motherhood. Nailangan mo ba siyang i-obsess ng patuloy? Umuho si Victor isang gabi nang si Emma ay umaawit kay Ethan upang matulog. "Nanak mo siya," sagot ni Emma ng marahan, umaasa na magpasiklab ng paternal warmth. Ngumiti si Victor, kumihidop ng whiskey, lumiit ang mga mata. "Ang anak ko ay nararapat ng isang ina na hindi kahihiyan." Ang puso ni Emma ay nabasag sa bawat malupit na salita. Alam niya na ngayon ang katotohanan tungkol kay Victor. Walang pag-ibig sa kanyang puso. Dihin pa man, para kay Ethan, nanatili siyang tahimik, tiniis ang kahihiyan. Ang mga buwan ay dumaan ng masakit. Pihila umalis si Emma sa bahay, natatakot sa paghuhusga at pagtanggi ni Victor. Ninugo niya ang kanyang mga araw sa tahimik na pag-aalaga kay Inan, bumubulong ng mga kwento mula sa kanyang nayon, nangangarap ng mas simpleng mga araw at mas mabait na mga puso. Si Victor ay naging mas malayo, halos hindi kinikilala ang kanyang existence. Lumalim ang iisa ni Emma nang matuklasan niya ang infidelity ni Victor. Isang hapon, hindi inaasahang umuwi ng maaga mula sa isang bihirang paglabas, narinig ni Emma ang tawa mula sa kanilang silid, tulugan. Kumahangpas ang puso, itinulak niya ang pinto, hinarap si Victor na nakikipag-ugnayan sa kanyang iisang kaibigan sa lungsod, si Lydia. "Emma." Nag-gasp si Lydia, tinatakpan ang sarili ng nagmamadali. Si Victor, walang kahihiyan at mayabang, ay nagtaas lang ng kilay. Nagulat. "Ano pa ang inaasahan mo?" Ang puso ni Emma ay tuluyan na basad. Ang luha ay lumabo sa kanyang maningin habang natomba siya palayo, pinagtaksilan at napahiya ng labis. Sumunod si Victor ng kaswal, walang pakialam sa kanyang matinding sakit. "Huwag kang gumawa ng scene," binalaan niya ng malamig. "Masyado muna akong napahiyang." Nang gabing iyon, niyakap ni Emma si Ethan ng mahigpit, bangulong ng mga pangako na makakahanap siya ng lakas. Ang kanyang simpleng mga pangarap ay nadurog sa ilalim ng bigat ng kalupitan ni Victor. Ngunit sa loob, may isang bagay ang kumislap, isang maliit na spark ng pagsuway. Nagpasya siyang magtiis para kay Ethan, ngunit alam niya na may isang bagay ang sa huli ay kailangang magbago, bagaman wala siyang ideya kung paano. Malayo sa ginhawa ng Rose Hill, sa malamig na anino ng empire ni Victor Reed, natutunan ni Emma ang pinakamahirap na aral na kanyang kabataan. Ang mga fairy tale ay maaaring mabilis na maging mga bangungot. Ang buhay sa loob ng mansyon ni Victor Reed ay mabilis na naging isang malamig na bilangguan para kay Emma. Bagaman nakatira siya na napapalibutan ng marangyang luho, marmol na hall, walang katapusang mga katulong, magagandang pagkain, ang kanyang puso ay bawg at malungkot. Nagkatapos matungrasan ang pagtataksil ni Victor, nawala ng tiwala si Emma sa lahat ng nakapaligid sa kanya.
naghihinalang na ang bawat katulong ay nagbubulong sa likuran niya. Sinubukan ni Emma ng desperado na makahanap ng aliw kay Ilan. Ang kanyang sanggol na lalaki ang kanyang iisang pinagmumulan ng kagalakan at init. Ang kanyang inosenteng ngiti, malambot na giger, at maliliit na daliri na humahawak sa kanyang kamay ay pumuno sa mga araw ni Emma. Ngunit si Victor, tila, ay nakita si Ilan bilang isa pang abala. Isang umaga sa almusal, tumingala si Victor nang naiinis mula sa kanyang pahayagan habang ang masayang sigaw ni Itzen ay pumuno sa dining hall. Hindi mo ba mapatahimik ang batang iyan? Marahang inugoy ni Emma si Ikan, sinusubukang pakanmahin siya. Pasaya lang siya, Victor. Hindi niya sinasadya na balahin ka. Tiningnan ni Victor, inihagis ang pahayagan. Kung gayon, paratilihin mo siyang tahimik, o maaari kayong umalis pareho. Kumatras si Emma, hinawakan si Ethan ng protektado. Ang bawat malupit na salita mula kay Victor ay nagpalalin sa mga sugat sa loob niya. Hindi na niya nakilala ang charming na lalaki na sumakop sa kanya ka Rosie Hill. Ang mga linggo ay lumipas ng masakit. Hayagan na ipinagmalaki ni Victor ang kanyang mga infidelity, nagdadala ng iba't ibang babae. Hindi nagtatangka na itago ang kanyang paghamak kay Emma. Madalas siyang umalis sa loob ng maraming araw nang walang anumang paliwanag, bumabalik na umaamoy ng mamahaling pasum at alak, nanunukso si Emma ng mga snide remarks tukol sa kanyang appearance. Si Emma, na nakulong sa kanyang kalagayan, ay masyadong nahihiya upang tumawag sa Rosie Hill. Inilarawan niya ang heartbreak ng kanyang mga magulang kung matuklasan nila ang totoo. Kusa siyang pumasok sa kasal na ito, nabubulagan ng mga pangarap at pangako. Ngayon, naramdaman niya na compelled na magdusa ng mag-isa. Isang gabing may bagyo, inihayag ni Victor na dadalo sila sa isang prestigious gala. Kailangan mong magmukhang presentable na yung gabi. Ngumiti siya kay Emma, ang kanyang boses ay tumutulo sa paghamak, kung kaya mo. Ginugol ni Emma ang mga oras sa paghahanda, desperado na subukang magmukhang nakalulugod sa mga mata ni Victor. Nagsuot siya ng isang elegant deep blue dress na pinili ng mailan upang i-flatter ang kanyang figura. Ang kanyang buhok ay starred softly sa paligid ng kanyang mga balikat. Ngunit nang bumaba siya sa hagdan, umaasa at balisa, ang mukha ni Victor ay pumilipit sa paghamak. Iyan ang tawag mo sa presentedno. Inutya niya ng malakas, na nagdulot ng tawa mula kay Lydia, na nakatayo sa tabi niya, pinalamutian ng mga diamante at self. Namula ang mukha ni Emma sa kahihiyan. Nakusap, Victor. Nagmakaawa siya ng mahina. Huwag tayong away na yung Garby. Ang kanyang mga mata ay lumiit, ang boses ay yelo. Kung gayon, alamin mo ang iyong lugar at huwag mo akong ipahiya. Sa gala, lumalim ng kalungkutan ni Emma. Hayagan siyang binaliwala ni Victor. Si Lydia ay nakakapit sa kanyang braso, mayabang na matagumpay. Naramdaman ni Emma ang mga mata ng mga estranghero na naghuhusga sa kanya. Ang mabulong ay kumalat sa likod ng mga glogheads, nawa na nahalo sa panunuyat. Pagkalipas ng ilang oras, nagtago si Emma sa isang balcony, nagpupumilit na huwag umiyak ng hayagan. Miss niya si Ethan ng labis at gusto niya lang makaatakas sa bangungot na ito. Bigla, naramdaman niya ang isang nakakaliw na presensya sa likuran niya. Emma, ayos ka ba? Bumaling siya upang makita si Marcus Benedict, ang business partner ni Victor. Si Marcus ay mabait, tunay na aalala. Ang kanyang banayad na ekspresyon ay aalok ng unang tunay na habag na namnaman niya sa loob ng maraming buwan. Ayos lang ako, nagsinungaling si Emma, nagmamadaling pinunasan ang luha. Numapi si Marcus. Ibinaba ang kanyang boses ng may pakikiramay. Si Victor ay hindi ang hitsuman niya. Inlat ka, Emma. Siya ay mapanganib. Ang puso ni Emma ay umampas. Mapanganib. Lumango si Marcus ng seryoso. Marami ang hindi mo alam tungkol sa kanya. Inlat ka. Bago makasagot si Emma, lumabas si Victor. Matalas at demanding ang boses.
Marcus, nanong ginagawa mo? Umatras si Marcus, kaagad. Wala, Victor. Sinasigurado lang na ang asawa mo ay ayos. Ang ngiti ni Victor ay yelo, ang mga mata ay nakamamatay. Tayos siya. Huwag mong pakialaman ang iyong sariling mga gawain. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho si Victor sa kanya pauwi sa matinding na tahimikan, ang mga iniisip ni Emma ay naglalaban. Ang babala ni Marcus ay umalinaw nang nagbabanta. Napagtanto niya kung gaano siya kaliit ang nalalaman tungkol sa lalaki sa tabi niya, ang kanyang asawa. Pumasok siya sa mundo ni Victor ng insente, nabubulagan ng mga pangarap. Ngayon ang madilim na realidad ay humawak, at malinaw na naintindihan ni Emma kung gaano siya nakulong. Bumalik sa mansyon, hilawakan ni Victor ang kanyang braso ng magaspang, hinaya siya palapit. Huwag mo akong ipahiya ng ganyan ulit. Sumigaw siya ng malamig. Umatras si Emma sa sakit, ngunit nanatiling tahimik. Sa kanyang silid, iisa, tumigas ang determinasyon ni Emma. Maaaring wala siyang magawa ngayon. Ngunit ang babala ni Marcus ay nagising ng isang bagay sa loob niya. Tahimik siyang nangako na poprotektahan si Ethan, anuman ang halaga. Gayunpaman, kahit sa sandaling ito ng determinasyon, walang kamalay. Malay si Emma sa kalupitan na inihanda pa ni Victor para sa kanya. Isang kalupitan na higit pa sa anumang naisip niya. Ilang buwan pagkatapos ng nakakahiya na gala, si Emma ay nabuhay ng mainat, hinahabol ng babalan ni Marcus Benedict. Ang kanyang mga araw ay umiikot sa paligid ni Ethan, pinananatili siyang malapit at protektado mula sa lamig ng kanilang tahanan. Ang kanyang puso, na minsang umaasa at nagtitiwala, ay nagdala na ngayon ng mga score mula sa patuloy na kalupitan ni Victor. Gayunpaman, habang lumipas ang oras, si Victor ay lumipat muli. Nagsimula siyang kumilos ng mas mabait, hindi gaanong aggressive. Napakakumbinsi na halos nagtaka si Emma kung inimagini lang ba niya ang kanyang naunang kalupitan. Isang gabi, lumapit si Victor sa kanya ng marahan. Emma, magbakasyon tayo. Sa tingin ko pareho natin kailangan ng oras upang reconnect. Si Emma, aatubili ngulit umaasa, ay maihit na alon. Seryoso ka ba? Victor. Tayo lang. Oo. Tayo nang. Isang pagkakataon upang magsimulang muli, nangako si Victor ng mahina, nakangiti ng makasisiguro. Nagnanais si Emma na maniwala sa kanya. Baka napagtanto ni Victor ang halaga ng kanilang tasal. Pumayag siya na may umaasa na puso, nagnanais na bawiin ang ibig na minsang pinaniwalaan niya. Ang araw ng kanilang alis ay maliwanag at maganda. Ayos si Victor ng isang pribadong helicopter upang dalhin sila sa isang nakahiwalay na tropical island. Laramdaman ni Emma ang isang spark ng kagalakan. Parahil ito talaga ay isang fresh start. Habang ang helicopter ay umalis, sumulyap si Emma kay Victor ng nerbiyoso. Salamat para rito, Victor. Nalaking bagay ito. Nagbigay siya ng isang malamig, hindi nababasa na ngiti. Sana ay huwag mo itong sirain. Ang kanyang puso ay lumubog ng bahagya. Ngunit pinili niya ang optimist. Tumingin siya sa bintana, namangha sa nakamamanghang tanawin ng kagatan na kumikinang sa ilalim nila. Bigla, naramdaman ni Emma ang isang matalas na cramp sa kanyang sikura. Hinubukan niyang huwag pansinin, gumagalaw ng hindi komportable, ngunit mabilis itong tumindi. Bago siya hindi sinasidya siyang naglabas ng isang maliit, nahihiyan na gas, na sinundan ng isang hindi maikakaila na tunog. Ang mga mata ni Victor ay dumilim kaagad. Seryoso ka ba? Pasensya na, sabi ni Emma lang mabilis. Napahiya, ang kanyang pisngi ay nasusunog. Hindi ko sinasadyang. Ang ekspresyon ni Victor ay pumilipit sa pagkasuklam at galit. Palagabang pinapahiya mo ako sa bawat pagliko. Ito ay isang aksidente, nagmakaawa si Emma. Tumataas ang takot. Pakiusap. Victor. Hindi ko sinasadya ang boses ni Victor ay naging mapanganib na kalmadong. Ninahiya mo ako sa huling pagkakataon.
Naramdaman ni Emma ang isang ginaong na tumakbo sa kanyang gulugod. Victor, pakiusap. Nang walang salita, si Victor ay biglang sumugod, hinawakan ang kanyang braso ng gusto. Ang sigaw ni Emma ay umalinomaw sa helicopter cabin. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Umiyak siya, nakikipaglaban sa kanyang malakas na pagkakahawak. Pinuturuan ka ng leksyon, ngumiti siya ng malupit. Isang hindi mo malilimutan. Pakiusap, Victor. Isipin mo si Ethan, nagmakaawa siya ng desperado, ang mga mata ay puno ng takot. Kailangan niya ako. Ang ngiti ni Victor ay walang puso. Mas magiging maayos siya kung wala ka. Sumigaw muli si Emma, nakikipaglaban ng ligaw, ngunit madali siyang dinaig ni Victor. Ang pilot, ang tapat na empleyado ni Victor, ay nanatiling tahimik. Binabaliwala ang kanyang desperado na mga pakiusap. Binuksan ni Victor ang pinto ng helicopter, ang umuubong na hangin ay marahas na pumasok sa cabin. Si Emma, natakot, ay nakatingin sa malamig na mga mata ni Victor, na pagtanto ng lubusan na nilayon niya na saktan siya. Victor, pakiusap, nagmamakaawa ako, umiyak siya, ang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, humawak sa kanyang braso ng desperado. Ginawa mo ang pagpipilian na ito, sagot ni Victor, itinulak siya palapit sa bukas na pinto. Ang muling mga iniisip ni Emma ay tungkol kay Ethan habang si Victor ay malupit na idinulak siya mula sa helicopter. Ang kanyang sigaw ay humiwa sa hangin, nawala ng mabilis sa rumaagas ang hangin. Nilunok siya ng karagatan, ang impact ay nagpatambas sa hininga mula sa kanyang baga. Nakikipaglaban ng desperado sa ilalim ng mga alon. Pabilis na pumasok ang takot. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, lumaban si Emma, lumaban para kay Ethan, para kakaligtasan. Para sa pagkakataon na makita siya muli. Humihina at umuubo, lumabas siya, disoriented, ngunit buhay. Nang helicopter ay malayo na, iniiwan siyang iila sa malawak na karagatan. Naramdaman ni Emma ang pagkapagod nang humawak sa kanyang mga paa, ngunit ang determinasyon ay nagpilit sa kanya na lumangoy patungo sa isang mahinang linya ng lupa sa horizon. Nang bawat stroke ay matinding sakit, ang nanyang katawan ay binugbog ng mga alon, ang kanyang isip ay nakikipaglaban sa kawalan ng pag-asa. Bumulong siya ng mga panalangin at inulit ang pangalan ni Ethan, gamit ang iisip na kanyang anak bilang gasolina para sa kaligtasan. Lawakas, pagkatapos ng tila kawalang hanggan, ang mga daliri ni Emma ay kinalagkad laban sa buhangin. Hinayan niya ang kanyang sarili sa baybayin, bumagsak sa Island Beach, umuubo at nanginginig. Humiga siya roon, mahina ang basag, ngunit buhay panig. Sa huli, nalaman ni Emma ang mga boses sa paligid niya. Banayad na mga kamay ang maingat na angat sa kanya mula sa buhangin. Kumikislap sa pamamagitan ng malabong paningin, nakita niya ang aalalang mga mukha, mainit, mabait na mukha na nagsasalita ng mahina sa isang wika na hindi niya nakilalang. Nakiusap, bulong niya. Tulungan mo ako. Isang matandang babae ang tumango ng marahan, sinuklay ang buhok mula sa mukha ni Emma na may motherly tenderness. Higtas ka na ngayon, tinyak niya ng mahina. Ang kanyang boses ay nakakapagpakanma sa kabilan ng hindi pamilyar na accent. Ninala nila siya ng maingat sa kanilang nayon kung saan si Emma ay maingat na inalagaan upang gumaling. Ang mga taga-nayon ay tinrato siya ng pambihirang kabaitan, tinatanggap siya ng mainit sa kabila ng kanilang limitadong mapagkukunan. Bilang kapalit, tahimik na nangako si Emma na gagantihan ang kanilang habag barang araw. Ang mga linggo ay naging mga buwan habang dahang nabawi ni Emma ang kanyang lakas. Tinuruan siya ng komunidad ng isla ng farming at mga kasanayan sa kaligtasan, pinangalagaan ng kanyang katawan at espiritu. Bawat araw ay nagdala kay Emma ng mas malapit sa isang panibagong layunin. Hinimok, isang determinasyon na bumalik kay Ethan at magbigay ng hustisya kay Victor. Isang gabi, nakaupo malapit sa apoy ng nayon, si Emma ay nagtiwala ng mahina sa pinuno ng nayon, si Anna. Kailangan kong bumalik balang araw.
Ray, anak ako, si Ian. Naghihintay siya sa akin. Si Anna, matalino at banayad, ay naglagay ng isang nakakaaliw na kamay sa ibabaw ng kay Emma. Babalik ka, bata. Napagtama ang oras, magiging malakas ka upang hapin ang taong nanakit sa iyo. Tinitigan ni Emma ang apoy, ang determinasyon ay nagliliyab sa kanyang mga mata. Inakala ni Victor na sinira niya siya, iniiwan siyang basag at nakalimutan. Ngunit nagkamali siya. Nakaligtas si Emma sa imposible, huling ipinanganak mula sa pagtataksil, mas malakas kaysa kailanman. Iniligtas siya ng isla, at ngayon, ihanda siya. Babangon siya muli, sa pagkakataong ito ay sapat na makapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili, bawiin ang kanyang anak, at kaharapin ang monster na nagtaksil sa kanya. Ang mga mata ni Emma ay kumikinang ng mabangis sa liwanag ng apoy. Babalik siyang mas malakas at mas matalino. Matututunan ni Victor Reid ang mga kahihinatnan ng kanyang kalupitan. At si Emma ang magtuturo sa kanya. Ang buhay ni Emma sa isla ay nagmarka ng simula ng kanyang pambihirang pagbabago. Nang oras ay hindi mahalaga, sinukat lamang ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, at ang ritmo ng mga panahon ng famine. Dahan, bumalin si Emma pisikal, emosyonal, at espiritual, ginabayan ng karunungan at habag ng mga Islander na tinanggap siya ng walang tanong. Iana ay naging mentor ni Emma, tinutunuan siya ng lahat tungkol sa paglilinang ng lupa. Ang lupa, paliwanag ni Anna ng patenti, ay maaaring magpagaling ng mga sugat na mas malalim kaysa sa gamot. Natagpuan ni Emma ang kapayapaan sa pag-aalaga ng mga pananin, ang kanyang mga kamay ay nagiging magaspang mula sa paggawa, ang kanyang katawan ay pinalakas ng araw at pagod. Bawat araw ay nagdala ng mas malalim na koneksyon sa lupa, nagpapalakas ng kanyang espiritu at nagbibigay sa kanya ng isang layunin lampas sa simpleng kaligtasan. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya sa tabi ni Anna, nagtatanim ng mga hanay ng gulay sa ilalim ng mainit na araw, sa wakas ay nagtapat si Emma tungkol sa kanyang nakaraan. Anna, ang asawa ko, pinagtaksilan niya ako. Iniwan akong patay. Kinuha niya ang lahat mula sa akin, kahit ang anak ko. Huminto si Anna, inilagay ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Emma. Naramdaman ko ang iyong kalungkutan mula pa sa simula. Gayunpaman, sa loob ng kalungkutan ay madalas na nakasalalay ang lakas. Gamitin mo ang lakas na iyon, Emma. Tumango si Emma. Pinunasan ang luma ng matatag. Nailangan kong bumalik balang aam. Kailangan ako ni Inen. Ngumiti si Anna ng mayalang. Kung galon, kailangan mong magranda. Ang islang ito ay magtuturo sa iyo ng higit pa sa farming. Magtuturo ito sa iyo ng lakas ng loob. Hinabol ng determinasyon, nagtrabaho si Emma ng walang mumpal. Mabilis niyang master ang farming, nagpapatupad ng mga bagong techniques na malaki ang nagpabuti sa ani na pananin. Ang mga taga na yon ay nagsimulang umunlad sa ilalim ng kanyang patnubay. Ang kanilang tiwala at respeto ay nagpapalalim sa kanyang sariling kumpiyansa. Habang lumipas ang mga panahon, nagsimulang palawakin ni Emma ang mga pagsisikap sa farming ng nayon. Ang nagsimula bilang maliliit na plot ay mabilis na lumaki sa mga acres ng masiglang bukid. Ipinakilala niya ang mga innovative irrigation methods, nagturo ng mga sustainable practices, at sinigurado na umunlad ang mga taga-nayon sa tabi niya. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang reputasyon ni Emma lampas sa isla. Nang mga trader mula sa malalayong lugar ay dumating, sabik na bilihin ang kanyang masaganang ani. Ang mga kita ay lumaki, na nagpapahintulot sa mga taga-nayon na magtayo ng mga bagong bahay, paaralan, at maging isang maliit na medical clinic. Si Emma ay naging hindi lamang ang kanilang provider, kundi ang kanilang tagapagtanggol at gabay. Isang gabi, tumalo si Emma sa tuktok ng isang burol na tinatanaw ang malawak na farmland. Nahimik siyang sinamahan ni Anna, ang kanyang mga mata ay mailit sa pagmamalaki. Pahusay ang ginawa mo, Emma. Tingnan mo kung paano mo binago ang lugar na ito. Tumingin si Emma ng mapag-isip.
Dinago ako ng isla, dumating ako mito na basad, ngulit niyon, mas malangas ako kay kakailanman. Tumango si Anna ng marahan. Gayunpaman, ang iyong puso ay nananatili sa ibang lugar. Ang iyong anak ay tumatawag sa iyo kahit ngayon. Ang mga mata ni Emma ay napuno ng pananabik. Nailangan malaman ni Isen na buhay ako. Ninakaw din iyan ni Victor mula sa kanya. Kung gayon, sumagot si Anna ng matatag. Oras na para bawiin mo ang iyo. Ang desisyon ay tumira ng matatag sa puso ni Emma. Babalik siya hindi bilang ang naim na babae na nilinilang ni Victor, kundi bilang isang makapangyarihan, resilient na babae. Nagtayo siya ng higit pa sa mga farm. Muli niyang itinayo ang kanyang sarili. Nagsimula, kaagad ang mga paghahanda ni Emma. Sinanay niya ang kanyang katawan ng walang humpay, pinagsasama ang pisikal na paggawa sa matinding ehersisyo. Naral siya ng negosyo at finance, nakikipagnegosasyon ng mabangis sa mga bumibisitang rider, pinatalas ang kanyang strategic mind. Ang mga taga na yon ay sumuporta sa kanya ng buong puso, ipinagmamalaki na tumayo sa tabi ng babae na nagligtas sa kanila mula sa kahirapan. Isang angaw, isang trader na nagnangalang Samuel, na labis na mumanga sa trabaho ni Emma, ang lumapit sa kanya ng may paggalang. Emma, ang iyong mga kasanayan ay maaaring gumawa sa iyo bilang ang pinaka-influential agricultural figure sa ating bansa. Kailangan mong dalhin ang iyong mga method sa mainland. Paingat na alang ni Emma. Maaari ba talaga itong makatulong sa akin na bawiin ang akin anak? Kumaho si Samuel ng taimtim. Nang iyong tagumpay ay magbibigay sa iyo ng impluwensya na kailangan mo. Si Victor rin ay nakapangyarihan, ngunit ang yaman at lakas ay maaaring lumanig kahit ang kanyang empire. Ayon si Emma, determinado at matatan. Sa basbas ni Anna, pinalawak niya ang operasyon, sa huli ay utos ng higit sa 5,000 hektares ng matabang lupa. Ang kanyang agricultural empire ay umunlad ng kamangha. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang tagumpay. Si Emma ay naging kilala sa buong bansa bilang isang agricultural powerhouse. Isang babae na ang resilience ay ginawa ang baob na lupa sa umuunlad na kasaganaan. Ang mga investor ay nagdagsaan upang makipagsosyo sa kanya, sabik na makibahagi sa kanyang hindi paniwala na tagumpay. Gayunpaman, kahit sa gitna ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Emma. Inilaan niya ang mga kita sa pagpapabuti ng buhay ng mga taga na yon, palaging mailat sa kanilang unang kabaitan at hindi natitinag na suporta. Sa wakas, alam ni Emma na dumating na ang sandali. Nakatayo muli sa tuktok ng pamilyar na burol, bumaling siya kay Anna, ang basa at salamat ay kumikinang sa kanyang mamata. Tanda na akong bumalik at harapin si Victor. Tanda na akong bawiin si Ethan. Niyakap siya ni Anna ng mainit, ang luha ng pagmamalaki ay kumikinang. Lumaki ka ng higit pa sa anumang naisip ko, Emma. Nadalhin mo ang aming lakas sa iyo palagi. Tumango si Emma ng mabangi. Ang islang ito ay magpakailanman ng aking tahanan, saan man ako dalhin ng buhay. Sa taos, pusong pamamaalam, umalis si Emma sa isla na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Sumakay sa isang barko na nakatali sa kanyang bayan. Habang ang isla ay kumupas sa horizon, tahimik siyang nangako sa sarili at kay Ethan na malapit na ang kanilang muling pagsasama. Bumalik sa lungsod, hindi aksaya ng oras si Emma. Strategically siyang nakakuha ng stay sa iba't ibang kumpanya, nagtatayo ng mga alias sa mga influential figures, patuloy na nagpapahina sa financial dominance ni Victor. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng mga bulong sa mataas na lipunan. Ang inayos na asawa ni Victor Reid, na ay bumalik, na yon ay makapangyarihan at determinado. Mabilis na umabot ang salita kay Victor, na binaliwala ang balita ng mayabang. Si Emma, namatay siya ilang taon na ang nakalipas, isang pathetic na aksidente. Neyon paman, ang pagkabalisa ay lumahi sa loob niya. Bawat araw na lumipas ay nagdala ng mas malaking ebidensya ng pagbabalik ni Emma. Nang sa wakas ay nakita ni Victor ang kanyang mukha sa balita, poisid,
kumpiyansa, makapangyarihan, tumigil ang kanyang puso sa hindi makapaniwala. Bumalik si Emma, nagbago, at handa na mag-laim ng hustisya. Sa calculated percussion, tinayos ni Emma ang kanilang confrontation. Nagpadala siya kay Victor ng isang imbitasyon sa isang pribadong business meeting. Mausisa ngulit mainat. Sumang, ayon si Victor, hinimok ng pagmamataas at arrogance. Nang pumasok si Emma sa boardroom, natigilan si Victor. Hindi na siya ang mahiyain, vulnerable na babae na ninsang kilala niya. Nagbigay siya ng kumpiyansa, kapangyarihan, at isang hindi matitinag na determinasyon. Emma, utal ni Victor, nagpupumilit na takpan ang kanyang shock. Iteraw, buhay ka. Ngumiti si Emma ng malamig, ang kanyang boses ay matatan at matibay. Oo, Victor. Sa kabila ng iyong mga pagsisikap, nakaligtas ako. At ngayon bumalik ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw mo, simula kay Ethan. Ngumiti si Victor. Mabilis na nabawi ang composure. Hindi mo kukunin ang anak ko. Ang tingin ni Emma ay tumigas, ang determinasyon ay hindi natitinad. Nawala mo ang karapatan na iyon, sa sandaling itinulak mo ako mula sa helicopter. Nalalaman ng mundo kung ano mismo ang ginawa mo, Victor. Ang mga mata ni Victor ay dumilin sa galit. Sa tingin mo, maaring mo akong bantan. Wala ka lang wala ako. Sumulong si Emma ng kalmado. Ang mga mata ay nagninina sa lakas. Hindi, Victor, wala ako sa iyo. Kung wala ka, ako ay naging lahak. Ninaliit mo ang aking lakas minsan. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Umata si Victor, sandaling walang imik. Bumaling si Emma ng matalas. Iniiwan siyang natigilan at vulnerable. Alam ng lubusan na ang kanyang susunod na hakbang ay sisiguraduhin ng kanyang pagbagsak. Ang puso ni Emma ay sumigla sa kumpiyansa. Bumalik siyang mas nalakas at mas natalino. Handa na bawiin ang kanyang anak at magbigay ng hustisya. Ang emperor ni Victor Reed ay nagsisimulang gumuho, at sisiguraduhin ni Emma na bumagsak ito ng lubusan. Ang pagbabalik ni Emma ay humanig sa mundo ni Victor Reed. Ang balita ng kanyang kaligtasan at hindi paniwala na akyat ay mabilis na kumalat, na nagdulot ng malawak na kuryosidad at speculation. Ang mailat na pinananatili na imahe ni Victor ay nagsimulang gumuho, na naglalantad ng mga nakatagong basag sa kanyang tila hindi mahahawakan na empaleng. Hindi aksaya ng oras si Emma, masusing itinayo ang kanyang kaso laban kay Victor. Sa strategy precision, inihayag niya ang kanyang financial fraud, lihim na makiadelings, at manipulations. Ang media coverage ay tumindi, nagpinta kay Victor bilang biyain na talaga siya. Ang pinakamahalagang hakbang ni Emma ay ang muling pagsasama kay Ethan. Tinanatili ni Victor siyang isolated, kontrolado, at manipulated, nagpapakain sa kanya ng mga kasinungalingan tungkol sa di umano'y abandona ng kanyang ina. Determinado at walang takot, inayos ni Emma na makipagkita kay Ethan ng pribado, sa ilalim ng mainad na protection. Ang pagkabalisa ay tumaas sa kanya habang naghihintay siya, humahampas ang puso sa sakit na may asa at takot. Nang pumasok si Ethan sisilid ng mainat. Ang hinila ni Emma ay nawi. Lumaki siya, gwapo, matangkad, ngunit bantay. Ang kanyang ekspresyon ay pagod at skeptical. Bulong ni Emma, sumulong ng marahan, ang luha ay bumahana. Anak ko, ang laki mo na. Patubili si Ethan, hindi sigurado, malinaw na nakikipaglaban sa mga taon ng kasinungalingan. Sino ka talaga? Ngumiti si Emma ng mainit, ang boses ay matatag sa kabila ng luha. Ako ang nanay mo, Ethan. Hinabi sa iyo ni Victor ng mga kasinungalingan, ngunit ang totoo ay hindi kita iniwan ng kusa. Sinubukan niyang alisin ako, ngunit umaban ako upang bumalik, upang hanapin niya muli. Nang mga mata ni Ethan ay kumislap sa pagkalito at asa. Lahat ng taon na ito. Sabi niya, iniwan mo ako. Lumapit si Emma ng dahan, pinahihintulutan siyang space. Nakaligtas ako para sa iyo. Lahat ng ginawa ko,
Lahat ng naging ako ay upang protektahan ka. Tarapat. Dapat ka sa mas mahusay kaysa sa kalupitan ni Victor. Ang mga mata ni Ethan ay napuno ng emosyon. Gusto kong maniwala ng iba sa loob ng napakatagal na panahon. Sobrang na, Miss Sita. Binuksan ni Emma ang kanyang mga bisig ng maahan. Na. Miss Ninkita, Kilan. Umuwi ka sa akin. Muli nating itatayo kung ano ang sinubukan ni Victor na sirain. Ang luha ay bumagsak ng malaya habang sa wakas ay niyakap siya ni Ethan ng mahigpit, nagpapagaling ng mga taon ng kalungkutan at pananabik sa iisang malakas na sandaling iyon. Samantala, si Victor ay bumagsak sa desperasyon. Ang public opinion ay naging masyarsi laban sa kanya. Inabandon na siya ng mga kaibigan, ang mga alis ay umatras ng suporta, at ang mga legal pressure ay patuloy na tumaas. Cornered at napahiya, hinarap na si Emma sa uling pagkakataon, desperado na iligtas ang kontrol. Sinila mo ako, sumigaw si Victor, sumugod sa opisina ni Emma. Ang muka ay pumilipit sa galit. Tumayo si Emma ng kalmado, hindi na abala. Sinira mo ang iyong sarili, Victor. Ang bawat aksyon ay may mga kahihinatnan. Ang iyo ay sa wakas ay humabol. Wala kang anuman, sumigaw si Victor ng nakakalason. Dapat namatay ka na lang ng tahimik. Sinagutan siya ni Emma ng may tapang. Gayunpaman, nandito ako, Victor. Mas malakas kaysa sa naisip mo. Dinaliit mo ako minsan. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hinuyong ni Victor ang kanyang mga kamao, ang mga mata ay nagniningas. Hindi ka makakatakas dito. Ang boses ni Emma ay matatag, puno ng hindi natitinag na paniniwala. Tapos na. Ang iyong mga lihim ay inihayag. Ang iyong mga krimen ay sa wakas ay magdadala ng hustisya. Mabilis na dumating ang security. Sinasamahan si Victor habang sumisigaw siya ng mga banta at sopa. Nanatiling matatag si Emma, nanonood ng may tahimik na kasiyahan habang ang hustisya ay sa wakas ay dumating para sa sakit na idinulot niya. Ang pagbagsak ni Victor ay mabilis at walang umay. Naaresto para sa maraming krimen, ang kanyang empire ay gumuho ng lubusan. Sumunod ang mga pagsubok. Naglalantad ng buong lawak ng kanyang panlilinlang at kalupitan. Dumalo si Emma sa bawat sesyon ng kanmado, tahimik na pinagmamasdan ang pagbuka ng hustisya. Ang public admiration para kay Emma ay tumaas. Ang kanyang paglalakbay mula sa biktima patungo sa survivor, mula sa walang magawa patungo sa makapangyarihan, ay umalinaw ng malalim. Siya ay naging isang biko ng lakas at resilience, nagbibigay inspirasyon sa maraming iba pa na nagdusa ng tahimik. Sina Emma at Isla ay nagsimulang magtayo muli ng kanilang buhay. Ang kanilang bond ay lumaki ng mas malakas araw, pinalakas ng bukas na uusap, tawa, at ibilahaging pagpapagaling. Tinuruan ni Emma si Isa ng habag, katapatan, at lakas ng loob, determinado na ang anino ni Victor ay hindi na magdidilim sa kanilang buhay. Isang mapayapang gabi, nakaupo ng magkasama sa beranda ng kanilang bahay. Tinatanaw ang malawak na berdeng bukid na nagpapaalala sa kagandahan ng isla. Si Ethan ay bumaling kay Emma ng mapag-isip. Paano mo nahalap ang lakas na patawarin ang lahat ng nangyari? Ngumiti si Emma ng marahan, ang karunungan ay lumambot sa kanyang ekspresyon. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa ating sarili. Hinakaw ni Victor ang napakarami, ngunit hindi niya makuha ang aking kakayahan na umibig at umasa. Tumaho si Ika ng dahan. Kinitsit ang kanyang mga salita ng mainat. Ikaw ang pinakamalakas na tao na nakilala ko. Tinisin ni Emma ang kanyang kamay ng mait. At ikaw din, Isean. Ang lakasa ay nagmumula sa kaligtasan, sa pagpili ng kabaitan, kahit na ito ang pinakamahirap. Ang mga salita ni Emma ay naging isang gabay na liwanag para kay Isan. Magkasama, ang ina at anak ay nakahanap ng pagtubos, binabawi ang kagalakan at tiwala na ninakaw ng kalupitan. Sa paglipas ng panahon,
Bumalik si Emma sa isla kasama si Ethan. Ipinakilala siya ng mapagmataas sa mga taga-nayon na nagligtas sa kanya. Ang luha ng kagalaka ay dumaloy ng malaya sa panahon ng kanilang muling pagsasama kina Anna at sa iba pa. Dinala mo ang anak mo, bulong ni Anna, labis na naantig. Tulad ng ipinangako mo. Ngumiti si Emma nang may pasasalamat. Ang islang ito ang nagpalakas sa akin upang bumalik. Hindi lang ako ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin si Iska. Niyakap ni Anna si Emma ng mainit, bumubulong ng marahan. Palagi kang may lakas. Emma. Tinuluman ka lang namin na makita iyon. Habang ang paglubog ng araw ay nagbabad sa isla sa gintong init, naramdaman ni Emma ang kapayapaan na lumubog ng malalim sa kanyang puso. Nakaligtas siya sa pagtataksil, nakahanap ng lakas ng loob, binawi ang kanyang anak, at nakamit ang hustisya. Ang anino ni Victor ay kumupas ng lubusan. Ang puso ni Emma ay umaapaw sa pasasalamat para kay Ethan, para sa isla, at para sa malalim na lakas na gumabay sa kanya. Ang kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag ay humubog sa kanya sa isang biko ng pag-asa. Alam ni Emma na ngayon na ang kanyang makaraan ay hindi tutukoy sa kanyang kinabukasan. Nakatayo ng mapagmataas sa tabi ni Ethan. Tinatanaw ang isla na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Naramdaman ni Emma ang kagalakan na lumaki ng mabangis sa loob niya. Nang kalupitan ni Victor Reed ay nabigo. Tumindig siyang mas malakas, mas matalino, at resilient ng labis. Ang kwento ni Emma ay hindi na tungkol sa pagtatakin. Ito ay naging isang kwento ng tagumpay, pagtubos, at hindi natitinag na pag-asa.